So guys, yun, tindi ito, malawak yung kuha natin, tawag to, haguran, bangguran. So dito natin ganon yung kamuting kahoy. Okay, sample nga. Tulis, no? Tulis. Bakit? So much sharp. Ito ulan. Ulan na naman. Ilang oras kayo matapos to? Parang 2 oras to matapos. 3. Bukas na tayo maka-upload nito ng video. Wala. Pwede na isama yung subok or yung nasa gitna pag bata pa. So ganito matanda na ito banda pwede siguro. Yung gumawa ng puto na kamuting kahoy, ganito yung process. Tapos nito dapat pigaan pa ng isang gabi or ilang oras para lumabas yung katas, para medyo semi tuyo siya. Ayan. Kung wala kayong hulmahan na artificial, yung mga plastic or yung mga stainless, pwede yung bow ng niyog, pwede rin yun hulmahan ng puto kamuting kahoy. Ito. Pag maluto to, sobrang sarap. Lagyan mo ng asukal at sa tinayod na niyog. Ako, mabalik-balikan mo yung paggawa. Pwede rin ibenta 10 hanggang 20 yung isang hulma. Yung natamtaman lang, hindi malaki, kaya hindi alkanse.
ito pang konsumo lang, ito pang konsumo lang to, kunti lang. Pwede na to. Yung pang kuan lang. Panggamot lang sa yung eagerness ng puto kamuting kahoy. Sa Africa, ganitong ginagawa nila sa Africa. Kasi bihira lang sila magkainit yung lugar nila. Yung mga kamuting kahoy nila, mas marami. Pinaparami nila at binibinta. Kasi bihira lang yung palay sa kanila. Kahit yung mais, kasi kunti lang yung ulan sa kanila, mas marami yung init, lalo pag tag-init. Dito sa Pilipinas, kahit anong season pwede tanim to, basta wag lang na malibing or kuha ng tubig, permanentihan. Hindi magpermanente yung tubig kasi masisira to pag may tubig. Tapos mainam na yung buhaghag yung lupa. Kasi yun ang paborito niya na mabilis na tumubo. Mabilis yan tumubo pag buhaghag ang lupa. Matigas na pakain natin yun sa daga, kasi may daga ako nakita. Yung palang kumakain yung daga na yun sa mga tinanim ko na kasama dito, yung kamuti, yung sweet potato. Hindi pa nakabunga, hindi pa nagkalaman kasi inunahan ng RET. Hindi madali yung paghagod dito. Tagal bago ka makakain. Kaya kunting pasyensya. Patient. Para makakain ng ganito. At saka yung hindi ka tamad maghagod. Kasi pag tinatamad ka, hindi ka makakain ng puto sa kamuting kahoy. Ito yan. Ito yung pinakaunang process. Ay, tagal. Sulit naman to pag maluto na. Sarap. Ang sekreto dito, parang sumarap yung puto sa kamuting kahoy. Maghagod kayo ng niyog. Huwag niyong masyado yung idiin para hindi mga malalaki yung mahagod. Yung mga sapal. Huwag mong pigain. Diretso mo nang halo dito pag natuyo na to, tapos na napiga.
Yun ang magpapabango ng at makakapasarap ng puto na kamuting kahoy.